Tinuring ng babae ang anak sa labas ng kanyang asawa na parang tunay na anak. Pinalaki niya ito sa loob ng 18 taon. Sa loob ng 18 taong ito, sinasaktan at pinapagalitan niya ang tunay niyang anak. Hindi niya alam na noong araw na pinalayas ang tunay niyang anak, palihim nitong kinuha ang buhok ng kanyang ina at ng anak sa labas. Nagpa-DNA test, pero nang makita ng babae, ang DNA test na inabot ng tunay niyang anak, akala niya pain peke ito. Inura pa niya ang anak niya, tinawag na bastardo. Itong bastardo na to, simula nang umalis ng bahay, lalo na siyang nagiging abusado. Kung hindi ko siya didisiplinahin, mas lalo pa siyang lalala. Bastardo. Ilang taon mo na akong tinatawag na bastardo. Ngayon, narito na ang ebidensya, hindi mo na ba ako makilala? Sige. O kaya, sige. Tatanungin kita ng isang beses lang, tandaan mo. Ito na ang huling beses. Ko at si Wo Chansi. Sino ba talaga? Ang anak mo. Sino? Sino ang bastardo? Bakit ka nakatulala? Sabihin mo sa kanya na ako ang tunay na anak ng nanay. Siyempre ikaw yun, Chansi. Ikaw ang tunay na anak namin ng nanay mo. Simulat sa Paul. Ha ha ha. Mukhang nabigyan ako ng pangalawang buhay. Wala pa ring nagbago. Ano, kung mababaliw ka, lumabas ka. Huwag kang magpahiya dito, kung ganun. Para sa sarili ko. Tatlong punong guro. Saksihan ninyo ako. Ko, si Wo Baiken, simula ngayon ay wala nang kinalaman sa pamilya Wo. Hindi na ako miyembro ng pamilya Wo. Ginoo. Akala niya ba mapapatawad ko siya sa ginagawa niya, pagpapanggap, pagdurusa. Humayo ka na kung gusto mo, ano ba ang pag-ibig? You fall. Ate Liu Wen. Congratulations, Bei Chen. Salamat po, Ate Liu. Anong pinasasalamatan mo? Hindi lang ikaw nakapagtapos. Nakuha mo pa ang patent sa disenyo ng ika-4 na henerasyong pabahay. Sige na. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Ay, Ate Lin Wei. Sa loob ng 4 na taon, inalagaan mo ako. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa iyo. Huwag ka nang mahiya. Ikaw pa naman ang nanguna noon sa pagsusulit, para na rin akong nag-invest sa simula pa lang. Kung gusto mo talagang magpasalamat, sumama ka sa kumpanya ko. Sakto, kulang kami ng tao. Kumpanya mo, nagtayo ka ng kumpanya. Ang totoo, real estate ang negosyo ng nanay ko. Narinig mo na ba ang tungkol sa Heng Tai Group? Ano? Heng Tai Group. Sila ang namumuna sa real estate sa bansa. Ang nanay ko ay palaging simple lang. Pero nitong mga nakaraang taon, abala siya sa pagpapalawak ng merkado. Medyo pagod na ang katawan at isip niya. Kamakailan lang nagbukas siya ng sangay sa Jiangcheng. Sabi niya ako raw ang mamahala, kailangan ko pa naman ng tao. Sakto, pwede mo akong tulungan doon. Sabi ko na nga ba, ang tagal ko nang hindi nakikita si tita. Ate Lin Wei, may itinatago rin ako sa'yo. Tungkol sa pinagmulan ko, alam ko. Hindi ka basta ulila. Ang tunay mong pagkatao ay anak sa labas ni Wo, di ba? Hindi. Hindi ako anak sa labas. Sobrang-sobra na yan. Hindi ko akalaing ganyan kasama ang tatay mo. Pinababayaan ang sariling anak, itong anak sa labas ang inaalagaan. At yang nanay mo at ate mo, mas grabe pa. Hindi ko akalain.
Ginagawa pala nila sa iyo yan sa mga nakaraang taon. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tara. Ningil na tayo sa kanila. Wala na akong kinalaman sa Haka. Wala akong pakialam. Gusto ko lang mamuhay ng sarili ko. Hindi pa rin pwede. Hindi ko to palalampasin. Aha. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng grupo namin ng investment meeting sa Jiangcheng. Lahat ng malalaking pamilya sa Jiangcheng ay dadalo. Samahan mo kami at dalhin mo ang iyong patent. Noong nakaraang buhay, ang WoW Group, sa pamamagitan ng aking ika-4 na henerasyong disenyo ng tirahan, naging namumuna sa industriya ng kagamitan. Sa buhay na ito, WoW Group, hindi mo makukuha kahit isang kasing sa akin. Nabalitaan ko na ang taong darating ngayon. Lahat sila ay mga kilalang tao sa Jiangcheng. At narinig ko pa na, maraming tao, ang espesyal na nagpunta rito mula sa Shangjing. Lahat para makipagkumpetensya sa patenteng ito. Tama, ang patenteng disenyo ng ika-4 na henerasyong pabahay. Kung ikukumpara sa mga dating disenyo, ang laki ng pagbabago. Kung sino man ang makakuha ng karapatang gumamit ng patent, siya ang magiging pinakamagaling sa industriya. At saka, may dagdag na puhunan pa mula sa Hengtai Group. Ang Hengtai Group pa naman ay isa sa ang pinakamalaking pangalan sa real estate. Sino ba ang tatanggi? Anak, makikilala mo ang anak ng may-ari ng Hengtai Group. Kailangan maging listo ka. Nasa iyo ang kinabukasan ng negosyo natin. Magtiwala ka sa akin, ma. Wow, Baiken. Paano ka napunta rito? Tumigil ka, anong ginagawa mo rito? Hindi ito lugar para sa iyo. Umalis ka, anong pakialam ninyo kung pumunta ako rito? Tindahan mo ba ito? Pinaghalo-halo, paano mo kausap ang nanay at ate mo ng ganyan? Lalo lang siyang nagiging walang modo kapag pinapalo. Tinanong kita tungkol sa labas. Sabi ko tumawag ka sa bahay, talagang sakit ka ng ulo. Sensya na po, Ginoo, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Ako po ay isang ulila. Walang mga magulang, lalong walang kapatid. Hayop kang bata ka. Talagang lumalala na ang pagiging walang hiya mo. Ang lakas naman ng loob mong magsalita ng ganyan. Sige, hindi kita titigilan hanggat hindi kita nadidisiplina. Para malaman mo kung sino ka ba talaga. Ginugulo mo ang pagtitipon. Inabastos mo ang mga boss. Palabasin niyo siya. Gusto ni Papa na lumuhad muna siya at humingi ng tawad bago siya makalabas. Bitawan niyo ako. Ako ang ika-4 na henerasyon. Ang istruktura ng tirahan ay may kinalaman sa nagwagi ng patent. Ganyan ba kayo makitungo sa mga nakabababa sa inyo? Buo Baiken, ilang taon na rin kitang hindi nakita. Gumaling ka na magsinungaling. Hindi ka na nga gumawa ng pekeng dokumento. At ikaw naman, magbabayad ka sa mga ginawa mo ngayon. HM. Umalis ka na at magtrabaho. Talagang akala mo ikaw ang nagwagi kay Zhuang Li, ano? Wang Baiken, tingnan natin, luluhod ka ba o hindi ngayon? Ako. Dumating na si Miss Su.